kapanig natin ang hindi laban sa atin. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ano ho, Kuya Joe, ang inyong nasisinag ho dito na maibibigay ho natin sa ating tagapakinig, kapanig natin ang hindi laban sa atin? Mga kapatnubay, ang sabi po ng Panginoong Hesus, ang sino mang gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, hindi laban sa Diyos. Pero kung ang mga ngaral po sa salita ng Diyos ay may hidden agenda sa kanyang sarili, ay laban po sa Diyos. Ayan. Iyan ang nakita, iyan ang nasilip sa microscope. Yan ang nasilip sa microscope ni Kuya Joe tungkol dito sa kapanig natin ng hindi laban sa atin. Ikin-close up niya yung sa microscope nakita niya ron. Yan ang Kuya Ben naman sa inyo. Alam yan, minsan naliligayahan na ako pag nagbabahagi si Kuya Joe kasi unti-unti lumalalim yung kanyang pagbabahagi at nararamdaman ko yung kanyang sinasabi. Puro may tama talaga ano. At sa akin naman po na may babahagi sa bagay nito, no? Kung magkaminsan dahilan sa mayroon tayong tinatawag na kapanalig kahit sa mga organisasyon ngayong pangsimbahan, pag hindi ka kasama nila okay, parang ganun yun At kapag nakita nila na para bang hindi ka kabaro sa kanilang pagkilos, out ka talaga in-out ka nila. Kahit na ito ay isang mabuting Kristiyano. Pero pag hindi ka nila nakakasama sa kanilang organisasyon, na sa kanilang mga iniisip na pansarili, out ka, hindi pwede. At ito yung nakita ng mga alagad na ang tinitindang lamang nila within their group. Yung bang kami lang dapat na magkakasama ng Panginoon, ginagaya ang Panginoon mukhang hindi maganda yan. Parang ganun ang pagsita nila kasi nakakita sila ng nagpapagaling na hindi kasamahan ni Jesus. At nakita nila marahil din na may gumagawa ng mga gawain na katulad ng ipinangangaral ni Jesus. Sabi nila, hindi pwede yan. Ito yung mga selos Alam po ninyo, ito yung tinalakay ko na ibinibigay nga kung magkamisan sa atin yung misyon ng Diyos. Ano ba yung binibigay sa atin na misyon? Na kapag binigay na sa atin, nakakasagabal. Sumasagabal ito sa misyon. Yung marami tayong tinitingnan ng mga bagay-bagay. Unang-una po, kasi kung bakit ganito ang reaksyon niya, noong alagad, nagkakaroon siya ng takot, selos. Nagkakaroon siya ng takot Sabi niya, pambihira. Baka nito masapawan pa ako nito Baka balang araw siya pa yung maging presidente. Baka balang araw siya pa itong maging malakas kay Jesus. Kasi nakapagpapagaling na rin di ba? Ito yung worry niya May worry siya May kinatatakutan siya. At dahil dito sa kinatatakutan niyang ito, baka magkaroon siya ng tinatawag na rejection. Baka siya ang mawala sa istorya ng ating Panginoon sa kanilang pagkilos. Sapagkat habang dumadami nga naman, hanggang ngayon ito karanasan natin sa simbahan, Kuya Bert, Kuya Men, Kuya Joe. Sa loob ng simbahan, marami nitong klase Maraming klaseng ganito, yung sumbong, yung sumbong brigade, yung mga chucho brigades. Pero dito sa naranasan ko sa simbahan, kung sino yung nagsusumbong, kung sino yung kung ano-ano sinasabi, bumabaliktad. Nawawala sa sirkulasyon. Sapagkat hindi pinapayagan ng Diyos na yung ginagawang mabuti ng isang tao o yung ikabubuti ng sambayanan ay hindi papayagan ng Diyos na ito ay mawala dahilan lamang sa personal, dahilan lamang sa kanyang pansariling paghahangad na siya ang
magkaroon ng papel. Ito po ay isang tunay na pangyayari, hindi ko nabanggitin ng isang organisasyon. Sa ating simbahan, may isang organisasyon na naghahangad sila na mag-establisa na bagamat naaapakan na ang alituntunin at regulasyon ng simbahan at ng kagustuhan ng isang pari, abay, lahat ay ginagawa nila para ikutin, humanap ng kakampi, gumawa ng pagkakahati-hati, para lamang yung kanilang gusto ang siyang masunod. Kaya, hindi rin po nangyayari yan. Kaya nung sabi ni Jesus, sabi niya, pabayaan niyo siya. Kung mabuti ang kanilang ginagawa, kung ikakaayos ng sambayan ng Kristiyano, pabayaan mo siya. Kapanalig yan. Sapagkat, wala naman pong ibang kapanaligan ng ating Panginoon, kundi yung gumagawa ng mabuti at sa ikabubuti ng mga sambayanan at ng Kristiyano. Kuya Bert, noong palang mga panahon na yun ng Panginoong Yesus na ngaral hindi rin maiwasan yung merong mga bulong brigades. Meron pala rin noon. Ibig sabihin sa panahon natin ngayon, nakikita ho ba ninyo yan na mga, hindi lamang sa relihiyon, kundi sa ating kabuuan ng ating gobyerno, maging ang gobyerno man na ibang bansa yan, meron din pala yung mga bulong brigades. Yan pala matanda ng panahon yan. Kuya Bert, ano hong inyong masasabi dito? Marami, Kuya Ming, no? At alam mo naman, katulad nitong ginawa ni Juan, siguro ang layunin lamang ni Juan dito ay ipaalam sa Panginoon ang mga pangyayari dahil maraming gumagaya sa kanila. Ayun. No? So marami din gumagaya na marami rin gumagaya. Ang problema lamang sa mga pangyayari katulad ng sinabi ng Panginoon, kung ang ginagawa nila ay katulad ng ginagawa natin, kapalalig natin sila. Pero ang nakakalungkot, marami sa ngayon, sa mga kapatid natin, na gumagawa ng ganito. Ang kinakalaban, hindi lamang ang Panginoon maging yung mga nandoon sa loob ng itinayo ng Panginoon. Na? So, kumbaga sa Kuya Min, Kuya Ben, Kuya Jo, ay hindi natin sila kapanalig. No? Pero, meron ka rin namang makikita na minsan uumpisahan nila no, sa magandang pangungusap. Pero bandang huli naman, tumitira na rin sila. Ganon ang nangyayari. So, halos, kung titingnan mo, kahit na ano pang gawin ng mga tao, wala tayong karapatan na pagbawalan ang sinuman kung ang layunin niya ay magsalita at magpagaling ng kanyang kapwa. Yun ang ipinahihiwatig sa atin ng Panginoon. Walang sino mang pwedeng magbawal sa sino ng tao na mangaral o nangangaral siya o nag-i-evangelize siya. Kundi, ang layunin natin kung sa ating pagkakatoliko, dapat tayong maging tapat na Katoliko, dapat tayong maging tapat na Kristiyano, dapat tayong maging mabuti at ganap na anak ng Diyos. Napakaganda.